Pero, Kuya Mark, pumayag siya. Halimbawa, may consent ka una. Tapos biglang nagbago yung isip. Bakit mo pinost yan? Eh, di ba, sabi ng babae, di ba hindi ko pinayagan yan? Tapos sabi nila, di ba sinabi mo, pwede? Nagbago isip niya at the end. Okay. Yan ba ay paglabag? Paglabag yan. Tawin natin ha. Kung ang babae pumayag na kunan, habang nakipagtalik siya sa lalaki, kunan na may video, hindi ibig sabihin na pumayag ang babae na ipublish yun. Ibang pahintulot yun. Kailangan, kung pumayag siya na kunan ng video, kailangan may ibang pahintulot na ipublish ang video o i-share ang video. Kung walang pahintulot ng ganon, then pinablish ni lalaki, violation pa rin yan ng anti-photo and video voyeurism. Kahit na pumayag si babae, pag bago ang isip niya, kailangan tanggalin yan. Kailangan on the day of publication and during the publication, kailangan on the day of the taking and on the day of the publication, kailangan pumayag si babae or si lalaki. I repeat, hindi lang ang babae ang possible na mga mabiktima ng anti-photo and video voyeurism. Pwede rin ang mga lalaki. For example, habang sa lalaki naliligo, kinukunan ng video ni babae, tapos na walang pahintulot, the mere fact na kinunan, kahit na hindi pa pinablish, already anti-photo and video voyeurism kung walang consent. Kung example, may consent, naliligo si lalaki, tapos kinukunan ni babae, pagkatapos yan, pumayag si lalaki, pero kunan lang, hindi kasama ang publication. Pag pinost ni babae, sinishare sa mga messenger, sa mga Viber apps, yan, violation din yan ng anti-photo and video voyeurism. Ibig sabihin dito, MJ, hindi lang si babae ang posibleng maging biktima ng anti-photo and video or maging complainant ng anti-photo and video voyeurism, pati ang lalaki pag walang pahintulot. Ang punot-dulo dito is pahintulot. Kung walang consent, hindi pwedeng i-publish, hindi pwedeng i-share, hindi pwedeng kunan ng video or photo ang sexual activities or even sexual or private parts ni babae or ni lalaki.